Pag-usapan po natin, no? Parinig lang po natin tong sinasabi ni Chavit Singson na mas masahol pa po ang anak sa ama. Ayan. Para po tayo ay buena mano muna si Chavit. Manong Chavit, na ini-interview po nito si anong pangalan nito? Si Karen Pinomino. Nakalimutan ko ng pangalan nitong babae na to. Ito po, pakinggan po natin. How would you compare President Bongbong Marcos's leadership style compared to his father, si President Ferdinand Marcos Sr.? He is worse. Masama ng tatay niya. He is the worst. This is the biggest scam. Grabe, no? Masama na tatay niya, pero this is the worst, biggest scam. Bakit, Manong Chavit? Bakit mo nasabi na mas malala? O yan, ito makatotohanan. Masama na yung tatay, mas masama tong anak. Bakit mo naman nasabi yan, Manong Chavit Singson? Kung porsyento lang tatay niya noon, ngayon ghost project. Kaya grabe. Noon daw porsyento lang. Makinig kayo, porsyento lang noon. Ngayon, ghost project. Talagang worse po to. Ibig sabihin ni Manong Chavit, noon, kumikita, nakikiporsyento lang siya, may proyekto talaga. Ayan, siguro yung mga CCP, Cultural Center, Folk Arts, mga highway, nagpagawa rin po ng maraming paggawain itong tatay niya. Namomorsyento lang daw yung tatay. Karen Jimeno pala. Thank you kay Cordapia. Karen Jimeno. Pilomina. Namomorsyento lang si senior. Eto po, malupit, kinubra lahat. Kasi walang proyekto eh. Hindi po ba? Kaya worse. Budol. Matindi. Tuloy mo, Manong Chavit. Ano pa ginagawa ni Junior? Bertia lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. So, ating mga kababayan Bertia lahat ngayon. Pumapayag naman. Kaya Bertia lahat ngayon. Pumapayag naman tayo. Dinadivert niya. Dinadivert niya pa usapan ngayon. Pumapayag naman daw tayo. Yan yung pinakamasakit eh. Ating mga kababayan, magising po tayo. Huwag tayong pabudol uli. Bine-blame niya lahat. Ilalaglag na kayo, mga congressman, mga congressman at senador, nilalaglag na kayo. Manong Chavit, meron pa bang ilalaglag na iba? Sino pa mga ilalaglag bukod sa congressman at senador? Kayo, mga congressman, mga senator. Ngayon, mga mayor sa susunod, dahil imbisigan daw yung mga farm to market road. Ayun, kaya naman pala mag-iimbestiga itong makabayan. Talaga, nagtataka ako, walang kabog-abog, bigla na nawagan na mag-imbestiga. Ulitin mo nga, Manong Chavit, eto po ang magbibigay sa atin ng dahilan kung bakit po may panawagan na makabayan na imbestigahan yung farm to market road. Pakiulit nga, Manong Chavit. Congressman, mga senator. Ngayon, mga mayor sa susunod, dahil imbisigan daw yung mga farm to market road. So, pag inimbestiga mo na dyan, hindi na po tapos na term niya, alis na lang yan. Ayun pala yun. Kaya pala mag-iimbestiga. Mga kapatid, malinaw po Napakalinaw po yung mga pinunto ni Manong Chavit. Una, mas masahol pa ang anak sa ama. Masama na yung ama. Ito yung terminong ginamit. Masama na yung ama dahil namumurisyento sa bawat trabaho. Kaya nga po meron mga napatayo yung ama eh. Yung pala, inutang din po yun. Marami. Diyan tayo nalubog sa tatay. Nagsimula pong lumubog ang Pilipinas sa utang sa tatay ni Marcos. Marami naman napagawa. Kasi nga, namumorsyento. Mula kay Chavit Singson yan, hindi po natin yan chinachambahan. No? Namumorsyento yung ama. Eto mas malupit yung anak. Ghost project na talaga. Wala nang proyekto. Ninakaw na po.
hindi, hindi, hindi na po namorsyento. Wala na talagang pinatayo. Yung nakikita nyo mga highway, mga tulay na napagawa ng tatay niya, namorsyento. Etong anak, wala na ipagawa. Ghost project na talaga. Hindi na po namorsyento. Ninakaw na po talaga. Wala tayong magagawa. Pero ang malupit, bigla ko nagtaka kasi pinatigil po ng pinatigil po ng HOR yung pag-iimbestiga nila, no? Pinatigil po ng HOR pag-iimbestiga sa flood control project. Tapos bigla ngayon, bubulagain tayo sa balita. Eto po, bakit may balita ngayong araw, Makabayan Block 6 probe into overpriced farm to market road. Yung paalala ko lang sa inyo, HOR, yung flood control, hindi lang overpriced. Ghost project pa. Bakit nyo tinigil yung pag-iimbestiga? 'Di ba? Ako nasasagot. Puta. Kasi wala naman sasagot sa inyo. Dahil hindi na pumapayag yung mga tao na hindi nyo imbestigahan yung kapwa ninyo congressman. Hindi na pumapayag na hindi nyo ipapatawag si Saldico at saka ton si Martin Romualdez. Ngayon, kaya naisip ko, sila rin naman yung involved ba? Sila Saldico rin naman yung involved dyan pagka natuluyan na mag-imbestiga kayo, maririnig na naman natin yung pangalan ni Saldico. Kaya lang nga, tama si Chavit Singson eh. Nilaglag yung congressman at senador. Ngayon, ang ilalaglag naman ni BBM, yung mga mayor, malamang kasama yung governor. Ilalaglag niya lahat. Tapos, ang logic niyan, kaya sila imbestiga lang ng imbestiga, matapos na yung termino, tapos na rin. Hanggang tatakas na lang. Tapos na yung termo nila, hoping na manalo yung isusunod nilang bata. Kaya wars po talaga, totoo na wars. Ito pong ating gobyerno, itong BBM government, ay wars talaga. Kaya napagdugtong ni yung tanong ko kanina, no? Bakit mag-iimbestiga kayo samantalang yung mas malaking pagnanakaw, mga kapatid, tinigil nyo yung investigasyon only para lang po magbukas ng investigasyon para po dito malamang apektado rin si Chavit. Matagal siya mayor. Malamang tututukan yung mga farm to market road ni Chavit, kaya inuunahan na ng palag. May nagsasabi po rito kanina bago tayo magsimula, meron pong nagsabi sa inyo na si Chavit naman, personal naman yung laban niya kay Marcos eh. Ganun po talaga. Naalala nyo, personal din po yung laban ni Chavit kay Erap eh, di ba? Personal po yun dahil kung natatandaan ko, contest yan ng kung sino yung hahawak sa wedding eh. Pinakialaman nyo yung wedding. Hindi naman po nagmamalinis si Chavit kahit kailan, hindi po nagmalinis yan. Kung sasabihin nyo po na personal, tama naman, personal yan. Paano ba problema dun? Kung personal lang away, bawal. Yun na nga yun eh. Kung masyadong personal yung away, di naglalabasan sila ng baho. Kayo naman si Chavit, tandaan nyo, hindi po Duterte. Ulitin ko na naman. Nalilito kayo eh. Di ba? Si Chavit po, hindi po Duterte. Thank you very much muna kay David Luis Dumaging. Hindi po siya Duterte, di ba? Hindi siya DDS. May partido yan eh. Hindi po na, pero kung ang anong tawag dito? Kung yung mga
yung mga hindi Duterte magsasalita. Parang si Marcoleta, 'di ba? Sinasabi niya hindi naman siya DDS. O pero sinusuportahan natin basta tama pinaglalaban. Ayun po yun. Wag po kayong mga Duterte at lahat ng tama ang sinasabi, suportahan natin. Pucha, pabor na nga sa atin eh. Binabanatan nga, ine-expose nga si Marcos eh. Hindi nyo pa babayaran. Ay, hindi nyo pa babayaran. Hindi nyo pa susuportahan. Opo, live po tayo. Okay. Ano po ba itong hinahataw naman itong mga to ng mga Makabayan Black? Lawmakers from Makabayan Black urge the House of Representatives to investigate the systematic corruption and overpricing of farm-to-market roads, a joint initiative of the DA, Department of Agriculture, and DPWH. The Black cited the DA's National Farm-to-Market Road, etc. na overpriced. Wala po tayong problema dyan eh. No? Natutuwa po tayo na nag-o-open sila ng investigasyon. Alam niyo po, totoo naman. Kaya kahit saan ka po, dito po sa gobyerno na to, kahit nasaan ka bumangaling, panay korupsyon. Hindi lang po yung flood control project ang may korupsyon. Inuna lang po yun ni Marcoleta kasi yun ang pinakamalaki, di ba? Nung nag-imbestiga po si Marcoleta, diyan po nagka-expose yan eh. Dahil po sa investigasyon ni Marcoleta, na-expose na sa atin lahat, yung gaano kalawak, alam po natin may pagnanakaw pero grabe po itong nakawan dito. Ghost Project. Ngayon, pinaghinalaan ng Makabayan Black na may ghost farm-to-market road din. Wala po akong problema dyan. Dapat talaga ma-expose yan. Ang pinoproblema ko lang po, yung timing nyo, di ba? Bakit kayo tumigil? Di ba? Si Lacson din. Yan din ang problema ko ngayon. Hinahunting nyo si Gutesa. Bakit ka tumigil sa pag-imbestiga noon? Ikaw ang blue ribbon noon. Duda ka kay Marcoleta, ay kay Gutesa. Kinabukasan sana. Kung hindi ka nakapag-isip agad. Kinabukasan sana. Bakit ngayon lang? Mag-iisang buwan na buhat nung tumistigo si Gutesa. Ngayon nyo lang ine-expose. Nabigla kayo, hindi nyo alam ang gagawin. Gumawa pa kayo ng... Hindi po katwiran yan eh. Huwag kayong tumigil sa kaimbestiga. Call kami dyan. Dahil lahat po ng ahensya ng Imagine niyo po kung gaano kalawak tong kung gaano kalawak tong anomalya ng gobyerno, yung korupsyon sa gobyerno. Wala pa po tayo sa mga ayuda. Alam niyo yung mga ayuda na yan, naku, sangkatutak pa rin yan. Hindi ako naniniwala na ipamigay yan. Basta dumaan dyan sa mga mag-aamo. Basta yung pera dumaan dyan. Nakita nyo si Martin, yung mukha ni Martin. Duda rin tayo dyan. Kaya, okay. Matagal na po. Tumatakbo po si Chavit na hindi po siya Duterte, di ba? Ngayon, umaayon na siya sa Duterte. Tanungin mo, totoo naman yun eh. Hindi po porket nagsabi ka ng totoo, Duterte ka na. Pag sinasabi niya mas maganda yung palakad ng Duterte kaysa ngayon. Kaya po, ituloy-tuloy nyo lang yan. Bakit kasi kayo tumitigil?